So today, I'm just gonna share my life. My life. Hindi. Share ko lang kung ano yung after ng interview ng day 5 natin. Ngayon sabihin na natin day 6 update for applying for a job dahil tayo ay incoming soon freshman graduate. So mga freshman graduate tayo, dati first year freshman college, ngayon freshman graduates. So sorry guys, minum ako nito guys. Ayan guys. So yan. So guys, kanina kagabi pala or kahapon, birthday nung kaibigan namin. And ipapakita ko siya dito. So dito siya, okay? And then after that, after ng mga nangyari, bago yung surprise namin dun sa friend namin na isa, eh ako yung bumili ng cake. Pumunta kami sa, syempre sa Anpa, edi sa Ordaneta. So nagpunta kami sa Ordaneta kahapon. And then yung kasama ko is nag-donate ng dugo. Dapat kasama din ako sa mag-donate ng dugo. Kaso nga lang puyat ako, hindi ako natulog ng maaga. And then biglaan din kasi yung pagkasabi niya. Yun guys, dahil puyat ako, hindi ako nakapag-donate ng dugo. And then yun, pwede kasi habang nasa mall kami, naglalakad kami nung kasama ko, tapos na siyang magpakuha ng dugo eh. And then habang naglalakad kami sa may CB Mall, alam nyo ba, may nag-chat out of nowhere. Nag-chat, sabi, mag-start ka na sa June. Sabi nung first interview natin dito sa Pangasinan. So, pangalawang interview or pang-apat. Hindi ko alam kung pang-ilan na yun, pero so far sa behavioral therapist, pangalawa pa lang yung interview na yun. So, sa part ng behavioral therapist na dream job natin, dalawa yung nag-interview pero hindi sila totally related sa behavioral therapist. Sila ay, yung una is yung assistant ng behavioral therapist at yung pangalawa is assistant naman ng SPED. Doon sa assistant ng SPED, doon tayo natanggap. So, clueless ako about sa work. Wala talaga akong alam kagabi. Like, dahil natanggap ko yung message this June, starting na ng work. And then, dahil nangangapa tayo mga kapatid, mga kaibigan, yun, parang kagabi, aligaga ako sa pag-research kung paano yung gagawin, kung ano yung gagawin natin throughout that day na And yung pasok natin, walaan nyo kung yung pasok natin is 8 AM to 12 noon. So, kung titignan nyo, mabilisan lang. 8, 9, 10, 11, 12. So, ganyan lang. Mga 5 hours lang yung pasok natin. Wala nga batang 5 hours, mga 4 hours lang. And then, iniisip ko kung magiging maaga ba ako by siguro 7. Nandun na siguro ako para waiting na lang hanggang 8. Pero naalala ko kasi, before kasi sa mga work experience na meron ako guys, like, nagiging akong maaga sa pagpasok sa trabaho. Eh, sabi nung mga supervisor ko before, wag daw ganun. Dapat, lang daw talaga tayo, nasa gitna lang daw talaga tayo, wag daw tayong pakitang tao. Pero actually, hindi naman yung pakitang tao. Kasi talagang, sa mga work na ginagawa ko, nadala ko na rin siguro yung maaga yung pagpasok lagi. Like, maaga pa talaga para tapos na yung work, wala na akong iisipin. And then, papasok talaga ako, tatapusin ko talaga lahat ng work. And then after nun, yun na yun. Pagka hapon na, papasok ako kung ano yung papagawa na ng supervisor ko, yun lang gagawin ko. And then this time, naisip ko na hindi pumasok ng sobrang aga. Siguro darating ako doon ng mga 7:30 para, alam niyo yun, meron pa akong time makipag-usap sa mga co-workers ko. And then syempre, iba naman yung part na yun kasi yung part na yun is teacher, di ba? So, assistant. So, meron ako makakasama. So, inisip ko, paano ako makikisama, paano ko siya gagawin. Pero let's see kung paano yung magiging takbo ng buhay natin throughout this June na as a SPED assistant. Sorry guys. SPED assistant, di ba? Pero guys, excited ako kasi at the same time, pinag-pray din natin to. Pinag-pray din naman natin na magka-work. And sa mga Gen Z ngayon na 23 years old, magta 23, 22, 23 years old na, kapag naghahanap tayo ng work or naghahanap ng work, di ba meron tayong side na kung saan kapag nakapag-apply na tayo, natanggap na tayo sa work na minsan na rin natin pinag-pray or minsan na rin natin pinangarap. Pag andun na tayo parang a weeks later or a month, bigla na lang tayo magkakaroon ng tinatawag na parang nagkakaroon tayo ng depression, something na naiisip natin na parang nakakapagod yung trabaho, nakaka-pressure, ganun, and then mapapaisip na tayong umalis, like mag-resign na sa trabaho. So naisip ko lang, yung mga past work ko, may mga ganung din ako mga side na kung saan napapaisip din ako na ganun. Pero ngayon, let's see, di ba? Kailangan ko ng work. Actually, marami akong plano. Sabi ko, maliit lang naman yung sahod, pero susubukan natin pagkasyahin. And syempre, pa lang naman tayo, training pa lang tayo, parang more on training talaga. And actually, habang nagte-training tayo, meron tayong tinatawag na affiliate. And good news guys, 21 pesos yung affiliate ko. How many days, years, months ko atang, hindi naman years, mga months lang siguro or weeks ko lang din siguro na-start yung yellow basket. But totally, meron na siyang nakukuha. And parang hindi ata siya nasa zero per day or nasa zero din siya. Hindi ko nababantayan eh. Hindi rin ako nakakapag-post palagi. Pero syempre, hindi ako makapag-post kasi wala tayong product. Kaya plano ko this time na pag nagka-work tayo, yun, magbigay ng pera para dun sa mga kailangan natin. And then, ipopost na lang din. Siguro mga titirahin. Hindi naman, pero yung mga target customer ko siguro more on mga taga nagdo-dorm. Yan, mga nagbo-boarding. Kasi more likely magbo-boarding tayo dito throughout this journey. And ito pa lang yung first year or yung year 2026 na makikita natin kung ano yung will ng Panginoon. And syempre, hindi lang naman tayo worker dito. Tagasunod din tayo ng Panginoon. And tingnan natin. And ang dami kong na-realize kahapon habang yun, nagbibili ng cake, papasok na sa work. And then graduation this May 31. Sorry guys. So, yun, parang napapaisip lang ako kung ano yung mga mangyayari. Ganito pala yung pakiramdam ng mga freshman graduate. Na before dati, nung first year ako, tinitingnan ko lang sila. Second year ako, third year, fourth year, sabi ko, ako rin, pagdating ng araw, darating din ako sa part na yan. Pero at the same time, ngayong nandito na ako, ang hirap pala ng situation nila. Although yung iba siguro madali. Kasi nakita ko na full support yung parents. Full supports naman yung mga parents talaga natin eh. Or minsan hindi kasi nga, kulang tayo ng financial. Okay? Financial problem yung meron tayo. Kaya nagpo-push natin mag-work na tumulong na sa parents natin and gawin na yung mga dapat natin gawin. And yung iba naman, di makapunta yung parents. Kasi marami rin ginagawa yung parents, marami rin iniisip. And may mga close-minded pa tayo na parents, may mga open-minded naman tayo na parents. Alam niyo, maraming reason kung bakit. Pero at the same time, guys, sabang sinasabi natin na gusto natin makarating sa point. Pag nandun na tayo sa point na yun pala guys, hindi pala ganun kadali. Like, hindi naman siya nakaka-pressure. Pero at the same time, mapapressure ka rin. Hindi siya nakaka-pressure to the point na hawak mo naman yung buhay mo. Like, pwede mo naman takbuhan, pwede mo naman gawin yung mga gusto mo. Hindi na lang din talagang totally na kailangan mo tulungan yung parents mo, pag-aral yung mga kapatid mo. Pero siguro, as a human na lang din, or ikaw na anak, ganun kapatid. Siguro part mo na lang din siguro yung ganun, makatulong sa kanila para naman kahit papaano yung natapos mo, para sa akin na ganun yung mindset ko, is may mapuntahan naman na. And then at the same time,
At nasa point ka rin naman na pwede mong i-pressure yung sarili mo kasi nga, gawa ng mga, gawa ng mga nangyayari sa paligid mo, sa family mo, sa mga pressure na meron ka, or sa environment na meron ka. Siyempre, like kung marami kayong magkakapatid, pag-aaralin mo pa yung isa, pangalawa, pangatlo, or pang-apat, or whatsoever man yung gagawin mo. Yung family mo, puro matanda na, siyempre kailangan mo rin silang alagaan kasi hindi na nila kaya mag-work. Parang sa situation ko, sila lola, ganun, or yung mga kapatid ko. May part din na, siyempre, napapressure din tayo. Pero at the same time, kapag nag-relax ka, hindi mo muna inisip yung mga yon, makikita mo na okay lang naman yung buhay. At the same time, hindi mo naman kailangan pressurein yung buhay mo. Siguro, ang nasa isip ko ngayon is like, napapressure ako, pero at the same time, ayoko i-pressure yung sarili ko. Kasi nga, andito na tayo guys nakapagtapos na tayo. And hindi rin naman ganun kadali yung tinatawag nating process papunta dun sa mga gusto nating maabot sa buhay. And syempre, may faith din naman tayo sa Panginoon na throughout this year, months ng buhay natin, i-guide naman talaga tayo ng Panginoon. Basta kailangan lang natin ng sipag at syaga. And syempre, tingnan din natin kung kaya natin yung mga mangyayari. And I think kakayanin naman lahat, basta yung focus natin is na kay God. Center lang yung Panginoon na syempre, makikita natin yung mga kahinaan natin. Pero throughout this year na mag-focus ka sa Panginoon, kahit gano'n ka pa kahina sa isang bagay, siguro siya na yung magpupuno ng strength at magsasabi sa'yo na, sige, tuloy-tuloy lang, makakaya din yan. Yung mga ganun na mindset ba? And yun lang guys, naisip ko lang na eto na, mag-start na tayo sa June, first job, first work, na talagang hindi naman pang professional kasi hindi pa tayo license, hindi rin naman ako sped teacher, pero meron na akong work na masasabi na pwede kong pagkuhanan ng sarili kong pera. And before din kasi, syempre hindi na naman ako ganun ka, ano bang tawag dito, hindi pa rin naman ako ganun ka-independent kasi may tumutulong pa sa boarding house ko, sa pagkain ko, nagpo-provide pa. Pero this time, I will be, or matatry ko na talaga yung tinatawag nating independent, super independent, like yung time ko, yung effort ko, yung pera ko, ako na mag-handle, bibili ng ulam, bibili ng gas, and pangbayad sa boarding house, etc. Marami akong iisipin kumbaga. And ito rin, pinag-pray din natin to na maging independent sa mga ganitong bagay. Kaya, hindi naman sa mahirap, pero alam ko na mahirap, pero at the same time, syempre, kung ibinigay ng Panginoon, magagawa natin ng paraan yan. And yun nga, marami tayong gustong gawin, pero in God's perfect time, mangyayari din lahat ng yan. Basta start sa maliit, papunta sa malaki. So, ganun lang yung goal ko sa ating, sa year ngayon, sa 2026 to 2027, 2028, na start muna tayo sa maliit, bago sa malaki. So, after natin makuha yung maliit, napagtagumpayan yung maliit, siguro ready na tayo sa malaki. Siguro, 2 years, 1 year, 3 years work dito, and then soon maghanap na ng work sa ibang bansa. And yun yung target eh. Pero kung yun nga, nasa will tayo ng Panginoon, nakita nyo naman doon sa first video ko na behavioral therapist, tapos biglang nauwi dito sa SPED assistant. Di ba parang hindi mo talaga makukuha yung mga gusto mo. Pero kahit gawan mo pa siya ng paraan talaga na hanapin yung gusto mong hindi mo talaga siya makukuha kung hindi pa siya will ng Panginoon. Let's see kung after a month, a year dito sa trabaho natin is mapopromote tayo or malilipat tayo sa behavioral therapist kasi may behavioral therapist din sila. So yun lang guys. So this is not day 6 but I could say na ito yung realization again sa pagkakaroon ng second interview for SPED assistant. And guys, nag-enjoy akong panoorin yung sarili kong video kahit na eme lang lahat. Kasi, like, kung paano ako nag-start, natatawa ako sa sarili ko. And then, yun lang guys. Hopefully, hindi ko alam kung may magiging kayong knowledge sa ginagawa kong video. Pero, meron akong 43 viewers na siguro napapaswipe lang yung mga yun. Pero, yung iba siguro nanonood or whatsoever. Pero, good job guys. Thank you for watching or seeing or viewing my videos. Nagagandaan ako sa sarili kong video, sabihin ko na. Kasi, nababalikan ko yung araw eh. Like, galing ako dun sa amin, umuwi ako, tapos ano yung pakiramdam. Pag napapanood ko, parang bumabalik din ako sa pakiramdam na yun eh. Kaya, yun lang guys. So, yun lang yung life update ngayon. So, yun lang. Yun lang talaga. So, see you sa mga susunod na araw, sa graduation, and then sa pagpunta sa June 1, syempre yung first job natin. So, try ko mag-video kahit na konti lang. And tingnan nyo kung anong mangyayari sa akin sa work. Gusto ko rin i-videohan yun para meron akong documentation kung ano yung pakiramdam, kung paano ako mag-uumpisa doon. Syempre, assistant as a SPED. As a SPED, di ko rin alam kung ano yung pakiramdam. Pero yun lang guys. So, bye-bye guys. So, good morning and bye-bye.